Hollywood TV. Wala. Napabuntong hininga ako. Ang mga salita ay labis na gumuho sa aking mundo, na hinihila ang aking diwa sa lalim ng kawalan ng pag-asa. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka. Natahimik siya. Ang kakulangan niya sa mga salita ay mas malalim kaysa kung siya ay sumigaw. Please Gabriel, sabihin mo sa akin na lahat ng ito ay isang pagkakamali. Sabihin mo sa akin na buhay siya. Sabihin mo sa akin na hindi ka nagsasabi ng totoo. Lumapit si Gabriel, nakita sa mukha niya na parang gusto niya akong yakapin. Pero awa ang huling gusto ko sa lalaking nanakit sa akin. Sa pag-abot niya, napaatras ako, naiinis sa haplos niya. Marahil ay nakita niya ang takot sa aking mga mata, dahilan upang siya ay umatras. Bumagsak ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran bilang pagsuko. Wala na siya, kinumpirma niya ng masakit. Sinubukan ka ng ospital na makipag-ugnayan sa iyo, ngunit hindi ka nila makontak, at sa halip ay nakipag-ugnayan sila sa akin. Panaginip lang ang lahat ng ito. Oo, panaginip ang lahat ng ito. Inulit ko ito na parang desperado na mantra. Una ay tumawa, pagkatapos ay luha. Muli akong tumawa pagkatapos ay mabilis na natunaw sa isang alon ng hindi mapigil na hikbi. Habang naliligo ako sa gilid ng katinuan, hinahangad ko ang kalayaan ng kabaliwan, ang simpleng pagtakas mula sa walang humpay na pagdurusa. Calm down, Monica. Calm down. Calm down. Paano ko gagawin yun? Hindi mo alam ang nararamdaman ko, Gabriel. Hindi ang mami mo ang nawala. Mapait akong dumura gamit ang mga punyal sa aking mga mata. Huwag mo masyadong ipilit ang sarili mo. Mahina ang puso mo. Nakakagulat na nag-aalala siya. Abay, isang lalaking may dalawang mukha, nagpapanggap na isang mapagmalasakit na asawa. Damn you, I don't want your sympathy. Hinawakan ko ang kwelyo niya gamit ang aking mga kamay, nilukot ang tela sa ilalim ng aking mga daliri. Alam kong nagsisinungaling ka para masaktan. Buhay ang mami ko. Saan mo siya dinala? Sabihin mo. Ang kanyang katahimikan ay nabigong pakalmahin ako, sa halip, nagpasiklab ito ng apoy ng galit na bumubula sa loob. Mabuti naman si mami nang iwan ko siya. Hindi siya susuko sa kamatayan ng walang laban, hindi habang wala ako sa tabi niya. Binubulong niya ang iyong pangalan hanggang sa kanyang huling hininga, Monica. Ipinahayag niya kung gaano siya nalulungkot na hindi siya maaaring manatili sa tabi mo, pagsisiwalat niya. Buong mundo ko gumuho sa paanan ko. Overwhelming pain clutched my heart. Nanliit ang windpipe ko hanggang sa hindi na ako makahinga. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ito maaaring mangyari. Sumigaw ako pero walang lumabas na salita. Napuno ng awa ang malalim na asul na mga mata ni Gabriel habang nakatingin sa akin. Pinilit kong pigilan ang aking sarili, pinipigilan ang pagnanais na punasan ang ekspresyong iyon sa kanyang mukha. Kinamumuhian ko ang bawat ounce ng awa na nagmumula sa kanya. Sinubukan niyang abutin para tulungan akong bumangon nang bumagsak ako sa sahig, ngunit binigyan ko siya ng nakamamatay na titig na nagpaatras sa kanya. Kaya kong tumayo mag-isa, nang walang tulong mula sa kanya. Tumayo ako, pumunta ako sa sofa kung saan nakaupo si mami noong nakaraang araw. Napatingin ako sa cake na nakalatag ngayon sa sahig, naguguluhan kung paano ito napunta doon. May lindol ba? Sinubukan kong magsalita, ngunit hindi lumabas ang mga salita. Naninikip ang dibdib ko, nanlabo ang paningin ko, at nagsimulang umindayog ang paligid. Tumayo ako, lumala ang pag-indayog at nagdilim na ang paningin ko. Monica, Monica, ayos ka lang ba? Pumasok sa tenga ko ang gulat na boses ni Gabriel. Napalingon ako sa gulat, at aksidenteng nabangga ang noo ko sa baba niya, napangiwi ako nang tumama ang matinding sakit sa noo ko. Ngunit namutla ang sakit na iyon kumpara sa libong karayom na walang tigil na tumutusok sa aking puso. Para akong nakatayo sa isang bangka, naglalayag sa dagat, at ang mga alon ay nagdudulot ng pagyanig sa sahig na gawa sa kahoy sa ilalim ko. Monica, sumigaw si Gabriel, itinuon ko ang tingin ko sa kanya. Mas matalas ang tono niya kumpara kanina. Umalis ka na, Gabriel. Ayokong nandito ka. I want nothing to do with you. Gayunpaman, tumanggi si Gabriel na pabayaan ako. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa aking baywang ay nagpatatag sa akin, at ang kanyang matipunong dibdib ay nagbigay ng suporta sa aking katawan. Kumalas ako sa pagkakahawak niya, pero wala na akong lakas para itulak siya palayo. Napatingin siya sa mukha ko at bumulong. Holy shit, you're as pale as paper. Kamusta ang pakiramdam mo? Nanatili akong tahimik, napakahina para makapagsalita man lang. God damn it, answer me. Ipinagpatuloy niya. Pagkatapos ay sinundan ito ng sunod-sunod na mga hindi matalinong sumpa. Nagsisimula ng manghina ang katawan ko, at nanginginig ako sa nagyayelong lamig na bumalot sa katawan ko.
Unti-unting nag-flash sa aking isipan ang mga magagandang alaala kasama ang aking ina, na parabang nanunood ako ng malaking screen ng TV. Unti-unting nanginginig ang maputla kong mga labi sa isang pilit ng ngiti nang sa wakas ay sumuko na ako sa pagpupumilit na ipikit ang aking mga mata. I realized this was it. I'm dying. With a weak heart, an excess of emotions can cause harm. Hindi naman masama ang mamatay. At least makikita ko na ulit si Mommy. Nilamon ako ng dilim, at lahat ng sumunod ay naging malabo. Happy birthday, Mom! Isang hikbi ang kumawala sa aking mga labi nang makita ko siyang nakaupo sa katapat na upuan sa harap ko, nakangiting ngumiti sa akin. Isang magandang ningning ang bumungad sa kanyang masayang mukha, bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Mamimiss kita, honey. Nagpatuloy siya, at iyon ang naging dahilan ng pagpatak ng aking mga luha. Bakit kailangan mong iwan si Mommy? Hindi ka ba pwedeng manatili dito sa tabi ko? Umabot ang palad niya sa pisngi ko at pinatuyo ang luha ko. Mainit ang mga kamay niya. Kapag pumitas ka ng bulaklak sa hardin, alin ang pipiliin mo? Ang pinakamaganda, bulong ko. Kaya nga aalis na ako, honey. Ang mga magagandang kaluluwa ay maagang kinukuha, kaya hindi na nila kailangang magdusa sa mundong ito. Sasama ako sa iyo, Mommy. Hinawakan ko ang mga kamay niya ng mahigpit, ayokong bitawan siya. Sa takdang panahon, makakasama kita. Hinalikan niya ang aking mga templo at isang nakakaaliw na init ang kumalat sa aking dibdib. Mahal ka ni Mommy, bulong niya sa huling pagkakataon bago napadpad sa nakakasilaw na liwanag, na nangangakong palaging magiging anghel na tagapag-alaga ko. Nanlaki ang mata ko. Ang una kong napansin ay ang pagod at pulang-pula na mga mata ni Gabriel. Iniwas niya ang tingin niya nang mapansin niyang tahimik kong pinagmamasdan ang mukha niya. Muntik ka nang mamatay, sinabi niya sa akin. Hindi ako makapagpasya kung matutuwa o madidismaya na nakaligtas ako. Ang isang bahagi ng akin ay naniniwala na ang paggising sa kabilang buhay ay mas mabuti kaysa sa pagharap sa lalaking hindi ko na gustong makita muli. Tumigil ang pagtibok ng puso mo. Pagpapatuloy niya at tumingin sa akin. 2 araw ka nang walang malay. Nag-crack ang boses niya at parang naiinis siya. Nagtaka ako kung bakit, pero kaya ba dahil nakaligtas ako? Kung wala ako, kaya niyang pakasalan si Angela nang hindi nangangailangan ng mahabang proseso ng divorce. Umalis ka na, Gabriel, mahinang bulong ko sabay iwas ng tingin. Narinig kong napabuntong hininga siya. Ramdam ko ang pagtitig niya sa akin. Monica, protesta niya pero pinutol ko na ang mga sinabi niya bago pa niya makumpleto. Sabi ko umalis ka na. Ayokong makita ka. Narinig niya siguro ang finality sa tono ko na hindi siya nakipagtalo. Masunurin siyang lumabas ng silid at isinara ang pinto sa likuran niya. Nang wala na siya, ang mga luhang pilit kong pinipigilan ay kumawala, at bumagsak sa aking mga pisngi. Bakit ako nabuhay? Bakit patuloy na nabubuhay sa miserableng buhay kong ito, na wala na ang mami ko at ang asawang hindi na ako mahal? Makalipas ang 3 araw, nakalabas na ako sa ospital. Pinayagan ako ng doktor na umuwi, pero mahigpit niyang binalaan ang sarili ko na huwag kong i-stress ang sarili ko. Dapat binisita ko si Mommy sa morgue, pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Kapag nakita ko ang kanyang malamig at walang buhay na katawan, mamamatay ako sa kalungkutan. Si Gabriel ang kasama ko sa 3 araw na iyon, na labis kong ikinadismaya. Tila mas maraming pinsala ang ginagawa nito kaysa sa kabutihan. Pinayuhan ako ng doktor na bawasan ang stress, ngunit kasama niya, imposibleng gawin ito. Umuwi ka na, Gabriel. Huwag mo akong sundan na parang asong naliligaw. Putol ko. Hindi na niya ako kailangan pang alagaan na para bang may pakialam siya sa kapakanan ko. For all I know, he's doing this para makaramdam ako ng utang na loob sa kanya, para malampasan niya ng maayos ang hiwalayan namin. Hindi kita kayang iwan sa ganitong estado. Giit niya. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Ang mga salitang iyon ay nagmula sa isang lalaking humiling ng divorce sa aming 5th anibersaryo ng kasal. Hindi ko napigilang tumawa. Don't pretend you care. You never cared about me, not even once. Pumasok sa isip ko ang babala ng doktor pero itinulak ko ito sa isang tabi. Kung may mangyari man sa akin, sana ay dadalhin ni Gabriel ang bigat ng pagkakasala sa natitirang bahagi ng kanyang mga araw. Ayokong makipagtalo sa iyo, Monica. Maaari mo akong lagyan ng label na matigas ang ulo o walang puso, ngunit tumanggi akong pabayaan ka. Nagsalita siya sa tono na nagpapahiwatig ng kanyang determinasyon, na parang iginiit, hindi mo ako mapipigilan, at alam kong hindi nagagana ang karagdagang argumento. Maghihintay ako sa labas kapag nakapagpalit ka na. Matigas na sagot niya at nagmarcha palabas ng kwarto. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Nagpalit ako ng plain shirt at navy blue jeans bago lumabas ng kwarto. Sa isang sandali, naaliw ako sa pag-iisip na tumakas sa kabilang direksyon mula sa kinatatayuan niya na naghihintay, ngunit pagkatapos ay tinanong ko kung hanggang saan ako makakarating. Kapag napansin niyang nakatakas ako, hahabulin niya ako.
Alam kong hindi ako nasa mabuting kalagayan, hindi ako makakalayo sa paglalakad. Nag-iwan ito sa akin ng isang pagpipilian, upang makipagtulungan. Hinihintay ako ni Gabriel sa pintuan ng ospital. Nilagpasan ko siya pero nakasunod siya sa likod ko. Dahil wala naman akong magagawa para pigilan siya, nagkunwari akong wala siya. Isang makulimlim na langit ang sumalubong sa aking mga mata nang lumabas ako. Mukhang uulan. Malamig ang hangin at nanginginig ako sa ilalim ng manipis na layer ng t-shirt ko. Pinag-cross ko ang mga braso ko sa ilalim ng dibdib ko para protektahan ang sarili ko sa lamig. Hinubad ni Gabriel ang jacket niya at nang hindi ako humihingi ng permiso, ibinalot niya iyon sa balikat ko. Hindi ako nagprotesta dahil nanginginig ako. Hindi rin ako nagpasalamat sa kanya, hindi ko naman hiniling. Tahimik kaming naglakad papunta sa kotse niya. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse at mabilis akong pumasok sa loob para takasan ang malamig na hangin. Umupo si Gabriel sa driver's seat at pinaandar ang makina. Tumakbo ang sasakyan palayo sa ospital. Umupo ako sa upuan ko at itinuon ko ang atensyon ko sa dumaan na view. Nagsimulang bumuhos ang ulan mula sa langit. Ang maliliit na patak ay parang mga bubog na bumagsak sa lupa. Bumuhos palalo ang ulan na para bang nakikiramay sa aking kalooban hanggang sa wala na akong makitang anuman maliban sa mga patak ng ulan. Uuwi na tayo, Monica. Nabigla ako. Paano niya ako maibabalik sa lugar na pinakaayaw ko? Dinala niya si Angela, ang kanyang mistress, sa Anderson Mansions. Hinding-hindi ako tutuntong doon. Kailangan niya muna akong patayin bago niya ako maibalik doon. No, hindi ako papayag na dalhin mo ako doon. Dumura ako. Huwag ka nang matigas ang ulo. Mas mabuti pang manatili ka dyan. Giit niya. Pinakamahusay para sa akin. Huwag kang magpanggap na parang may pakialam ka, Gabriel. Kung nagmamalasakit ka sa akin, bigyan mo ako ng respeto. Dapat hinintay mo munang matapos ang divorce natin, bago mo dalhin ang kabit mo sa mansion. Hindi ko alam na dumating ka kaninang umaga. Sinabi niya. Hindi man lang siya nagulat nang malaman kong nakita ko siya kasama ang kanyang mistress. Hindi ko ginusto. Pumunta ako para kunin ang mga gamit ko. Napatahimik siya sa sinabi ko. Kung pipilitin mong dalhin ako sa Anderson Mansion, lalabas ako sa kotseng ito at hahanap ng lugar na matutuluyan ko. Tumingin siya sa akin nang nakakunot ang noo. Bumukas ang bibig niya na parang nakikipagtalo, pero nagbago ang isip niya. Isang nagbitiw na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ihahatid na kita sa hotel. Good, mahinang sagot ko at umiwas ng tingin. Nagmaneho si Gabriel sa pinakamalapit na hotel na available, Anderson Hotel. Ang regal na gusali ay nakatayong mapagmataas at marilag sa gitna ng lungsod. Isa ito sa mga negosyo ng pamilya na minana ni Gabriel bilang panganay na anak ni Mr. Anderson, isang mayaman at masipag na negosyante na nagtayo ng kanyang imperyo mula sa simula. Huminto ang itim na Mercedes-Benz sa parking lot. Hindi ko na hinintay na buksan ni Gabriel ang pinto. Sa halip ay binuksan ko ito at naglakad papasok sa hotel, hinihiling na mawala na siya sa buhay ko ng tuluyan. Dumiretso ako sa front desk at humingi sa receptionist ng kwartong matutuluyan. Binigyan ako ng receptionist ng masamang tingin, ang kanyang mga labi ay kumukulot sa hindi pagsang-ayon habang mabilis niyang sinusuri ang aking simpleng damit at pagod na hitsura. Halos mabasa ko ang kanyang iniisip, paano kayang bayaran ng isang tulad ko ang isang magdamag na pamamalagi sa isang engrandeng hotel. Pinananatili ko ang aking kalmado at tumanggi na hayaan ang aking sarili na masaktan. Dahil nagtrabaho ako sa isang kapaligiran sa hotel, nakaharap ko ang mga taong mas masahol pa sa kanya. The rooms are fully booked, nakangiting sabi nito na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi kami tumatanggap ng mga bagong bisita sa ngayon. Bumagsak ang mga balikat ko. Wala akong ibang choice kundi maghanap ng ibang hotel. Marahil ay maaari kong isaalang-alang ang isang malapit na motel kung mayroong isang magagamit. Inaasahan kong walang nakakita sa aking kahihiyan, ngunit nandoon si Gabriel, hinuhuli ako habang sinusubukan kong makawala. He grabbed my wrist and demanded of the receptionist. Are you absolutely sure na walang bakante? Sa pananakot na tono. Ang nakamamanghang babae ay namutla sa ilalim ng kanyang balat, ang kanyang kutis ay halos maghalo sa puting pader sa kanyang likuran. Sa sobrang takot niya ay naiwan siyang nakatulala sa loob ng mahabang sandali. Itinuon ni Gabriel ang atensyon sa pangalawang receptionist na kararating lang sa likod ng front desk. Natigilan siya sa gulat nang makita siya. Maaari mo bang kumpirmahin na walang ibang mga silid na magagamit? Nanatiling kalmado ang boses niya, pero mas nakakatakot kaysa sumigaw siya. Hindi ko pa siya nakitang ganito kagalit sa sinuman sa mga empleyado. Sinamaan niya ng tingin ang receptionist, na nanginginig sa kanyang harapan. Pareho rin sana akong kinikilabutan kung sa akin napunta ang galit na iyon. Maraming bakante, sir. Kaka-check out lang ng grupo ng mga turista, nauutal niyang sabi at nang ibalik ni Gabriel ang tingin sa unang receptionist, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Tanggal ka na sa trabaho. Itinaas niya ang mapula niyang mukha.
Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa alarma. I'm sorry sir. I promise na hindi na mauulit. Pagmamakaawa niya, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Alam kong hindi ito ang unang beses mong gawin ito. Now, get lost. Napalitan ng takot ang mukha ng receptionist. Tumakas siya mula sa pinangyarihan. Sumibaw sa loob ko ang awa. Binigyan siya ni Gabriel ng pangalawang pagkakataon. Maaari niyang suspindihin siya ng 1 linggo para sa kanyang saloobin bilang parusa. Hindi na kailangang pumunta ng ganito. Pero napailing na lang ako dahil wala naman akong magagawa. Nanginginig ang pangalawang bagong receptionist sa presensya ni Gabriel, ngunit masunurin itong ibinigay sa kanya ang keycard nang humingi ito ng kwarto. Pagkatanggap ng keycard, hinila ni Gabriel ang wrist ko para ihatid ako sa kwarto ko. Ayokong gumawa ng eksena kaya masunurin akong sumunod habang pinipigilan ng aking inis. Sumakay kami sa elevator at binagtas ang mahabang hallway. Nadaanan namin ang mga empleyado sa hallway at natakot at na-inspire sila nang makita siya. Maraming bati ang sumalubong sa kanyang daraanan, ngunit hindi siya sumagot, tumango lamang bilang tugon. Wala akong natanggap na pagbati o pagkilala. Nakatuon ang lahat kay Gabriel. Huminto siya sa isang partikular na pinto, at binuksan ito gamit ang keycard na ibinigay ng receptionist. Pumasok ako at sumunod naman siya, isinara ang pinto sa likod niya bago inilapag ang suitcase ko sa sahig. Nang makitang na-distract siya, ginamit ko ang pagkakataong ito para hilahin ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Lumingon ako sa kanya habang marahang hinihimas ang mga wrist ko. Salamat sa kanya, nasaktan sila. I'm sorry, sabi niya ng sincere na paghingi ng tawad na pula ang wrist ko dahil sa malalakas niyang daliri. Hindi na ako nakasagot dahil sa galit ko ay kinaladkad niya ako papunta sa kwarto na parabang tatakas ako. Nakasubsob ang mga paa ko sa init ng mabalahibong carpet habang tinatahak ko ang gilid ng kwarto kung saan naroon ang bintana. Itinabi ko ang mga kurtina at nakita kong umuulan. Sa sobrang abala ko sa pagtingin sa labas ng bintana, nagulat ako nang tumama ang likod ko sa matigas na pader at muntik nang mawalan ng balanse. Napatingin ako sa likod ko, at nakita kong sinundan ako ni Gabriel sa may bintana. Ingat, bulong niya, at hinawakan ang balikat ko para hindi ako mahulog. Ang kanyang haplos ay sinunog ang aking balat at ako ay napangiwi sa discomfort. Lumayo ako sa kanya para kumawala sa pagkakahawak niya. Nanliit ang mga mata niya at nahuli niya ang mga mata ko. Natatakot ka ba sa akin, Monica? Tanong niya sa halos hindi marinig na bulong na nagpatayo ng mga balahibo sa likod ko. No, sumagot ako. Hindi ako natatakot sa kanya, nandidiri ako sa kanya. Lumapit siya ng 1 hakbang hanggang sa bumangga ang likod ko sa pader, wala akong iniwang lugar para makatakas. Sinubukan ko siyang itulak palayo, ngunit ang aking mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Hindi man lang siya gumalaw kahit 1 pulgada. Hinawakan niya ang mga kamay ko at inipit sa itaas ng ulo ko. Bitawan mo ako, Gabriel. Sumirit ako, nagbubulungan ng mga sumpa sa kanya, dahil sa lakas ng loob na hawakan ako. No, Monica, sagot niya, hindi kita bibitawan maliban kung sasagutin mo ako ng tapat. Bitawan mo ako o sisigaw ako. Sumigaw ako, sinusubukang panatilihin ang aking kalmado habang siya ay malapit sa akin. Pwede mong isigaw lahat ng gusto mo, kahit hanggang sa mawalan ka ng boses, pero walang tutulong sa'yo. Sagutin mo lang ang tanong ko at bibitawan ko na ikaw. Ang kanyang asol na mga mata ay may bakas ng panganib habang nakatitig sa akin, at napapikit ako. Inilayo ko ang ulo ko sa kanya at nanatiling tikom ang bibig ko bilang pagtutol. Hinintay ko siyang magtanong. Tingnan mo muna ako, he demanded, pero hindi ako gumalaw. Kaya pala hinawakan ng mga daliri niya ang baba ko. Inangat niya ang mukha ko at pinilit akong tumingin sa kanya. Bakit mo ako niloko, Monica? Tanong niya. Namula ang pisngi ko sa sobrang galit. Anong kalokohan ang pinagsasabi niya? At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.